Happy weekend guys and good day sa inyo lahat. Ngayon, tulad ng ipinangako ko sa inyo dahil birthday ko nung nakaraang linggo ay gagawa ko ng special video na ah, makakatulong sa atin sa pagtitrade sa forex trading. At itong strategy na to guys ay inimprove pa natin buhat dun sa ating strategy na morning session breaks. Ngayon, nagdagdag tayo ng isang mahalagang confluence na para ma-perfect natin yung ating entry dito sa gagawin nating pagtitrade sa forex, lalong-lalo na sa ZAW USD. Ang gusto ko lang mangyari guys, ito ay tandaan ninyo na kapag ka nag-entry tayo ng ating posisyon sa pagtitrade sa ZAW USD, ang pinaka-importante dyan ay yung risk management. Kailangan magkaroon tayo ng mahalagang risk management at risk-reward ratio. Yun ang pinaka-importante sa pagtitrade sa forex. Bagamat sabihin na natin na profitable ka, pero hindi mo na ma-manage yung risk mo at naabutan ka ng volatile na market, ay posibleng matalo ka rin bago ito umusad dun sa bias na forecast ninyo. Kaya importante sa atin yung risk management. Ngayon, una sa lahat, ang ating gagamiting ang ating gagamiting indicators dito sa karagdagang confluence sa ating morning session breaks ay itong Trader XO level. Trader XO level. Ito yung ano guys, ito yung daily open. Yan, daily open, daily high, daily low, weekly open, monthly open. Yung mga colors niyan guys, tandaan ninyo pagka nag-plot kayo sa inyong trading view. Tandaan ninyo memorize niyo yung mga colors para hindi kayo malilito kapag ka tumingin na kayo sa chart. Tulad niya sa akin, daily open ko ay yellow ang daily open, daily high ay red, and daily low ay green, and weekly open ko ay blue, and the monthly open ko ay tawag nito violet or may pagka brown, no? Yan po yun guys. Tapos yan lang ang babaguhin natin, wala na sa visibility, wala natin babaguhin dyan. Tapos kung gagamit kayo ng katulad ng city, pwede rin naman. Ang isa pa nating indicators ay yung fixed range volumes. Kaya lang minamanual ko na yung fixed range volume. Makikita naman natin. Pwede rin yung DGT, yung volume profile na auto, pwede rin yun. Pero dito kasi sa trading view ko, hindi na ako pinapayagan na gumamit na tatlong indicators for free. Dalawa na lang. Kaya dalawa na lang yung naka-install ko na indicators. So, ganito guys. Papakita ko yung previous muna tayo, no? Previous muna tayo. Tulad nito. Dito tayo guys. Dito tayo. Sa zone na to. Yan. Yung zone na yan yung ano natin. Yan yung session breaks natin. Ito. Ito yung session breaks natin. Yan. Ito yung candle na yan. So, yung candle na yan, natapat siya sa D-opening. D-opening. Itong yellow, D-opening natin to. Bisa din opening of the day. Ito yun. Opening of the day. Ngayon, i-improve natin kasi merong liquidity. Katulad dito, liquidity ito sa season breaks natin. Pati itong mahabang candle na ito, liquidity na rin yan.
So, kaya inimprove ko yung strategy natin na hindi tayo mahihit sa liquidity. Ganito ang ginawa ko. Ganito ang ginawa ko, guys. Yung itong session breaks natin, tingnan nyo to, pansinin nyo. Na-break yung taas, di ba, una. So, mag-entry tayo. Pagka-entry natin, guys, babalik yung market dito, no? Sa ating session breaks, no? Kasi yung session breaks natin ay nakapaloob yung mga session diyan, yung Sydney session to Asian, London, saka New York. Ito yung block na to. 1-day trading natin to, no? Kabila naman 1-day trading natin. Yan yung 1-day trading natin. Ito yung last Friday natin, ito yung Thursday natin. Thursday ito. Ito yung Friday nung nakaraan. So, ang ginawa ko, guys, ganito. Dahil sa may liquidity nangyayari dito sa morning session natin, may liquidity, guys, ang ginawa ko ganito. Naglagay ako ng indicator, yung XO, na low of the day at saka high of the day. Kaya meron siyang nakaplat na low of the day na ngayon. Saka itong opening. Ibig sabihin, guys, itong zone na to, yan yung pinaka-importanting entry natin. Yan yung pinaka-importanting entry natin. So, hindi ito ang pinaka-importanting entry natin, no? Itong entry natin for scalping la to. Ang pinaka long-term entry natin ay ang low of the day. Low of the day. So, kung sa ano yan, kung sa supply and demand, nasa demand tayo. Demand tayo. Itong ano natin, itong session break, morning session natin, magiging equilibrium. Magiging equilibrium yan, guys. Magiging liquidity rin. So, nakuha na natin. Kaya itong zone natin, itong zone natin, guys, yan, ito yung zone natin. So, 1820 hanggang 18, malaki yung zone natin, guys, malaki. Kaya, ang pinaka-titingnan mo dyan, dito sa kabila, sa left side, ito yung titingnan mo, na low of the day. Kailangan tong low of the day, magkaroon siya ng liquidity. At ito yung magiging liquidity niya, yung week na yan. So, after liquidity, pwede na tayong mag-entry after liquidity. So, nandito tayo sa low of the day sa kabila. Dito tayo mag-i-entry. Ito yung pinaka-stop loss natin. Yung linya na yan. So, ganito. Ito yung target natin. Pag na-liquidate na itong ating morning session breaks, pag na-liquidate na niya, ito titingnan natin, yung left side, na low of the day. Yung left side. Antayin nating magkaroon ng liquidity sa low of the day sa previous session, no? Previous session. Antayin natin na magkaroon ng liquidity. After liquidity at week, no? After liquidity, mag-i-entry tayo dito. Tapos yung magiging stop loss natin just below the line of low of the day. Ito, low of the day. So nakuha natin, guys. Yun ang titingnan natin. Dito naman tayo sa kabila. Guys. Ito. Ngayon, tulad nito. Ito yung session breaks natin. Yan. Ito yung candle na to. So, yung candle na yan, natapat siya ng monthly opening. Ito yung monthly opening natin. Yan, monthly opening. So, pagkatapat ng monthly opening, ito na yung magiging zone natin, yung weekly at saka yung monthly. So, malaki yan, guys, no? Malaki yan. So, saan tayo babase? Dyan? Dito tayo babase sa kabila naman. After liquidity ng monthly, ito yung monthly, after liquidity ng monthly,
after liquidity ng monthly, pagbalik dito sa zone, no? After liquidity, ito, liquidity na to, no? Ito, liquidity ito. Liquidity. Pagbalik sa zone, antayin natin i-retest yung monthly. Pag-retest ng monthly, dito na tayo mag-i-entry. Diyan na tayo mag-i-entry. So, nandito pa rin yung, kasi ito malaki kasi itong candles na to guys, sa 1 hour. Malaki kasi yan. So, mag-observe tayo. Hindi naman siya umabot na dito sa, hindi siya umabot dito guys, sa weekly. Hindi siya umabot sa weekly. So, bumalik siya. Pagkabalik, antayin natin yung retest. No? Antayin natin yung retest at doon tayo mag-i-entry. Ang gagawin natin, dito sa linya na to, basta sa pagtapat ng mga linya na yan, titingnan natin yung mga price action. Titingnan natin yung mga price action. Katulad dito guys, tulad yan, na-break niya tong, na-break niya tong high of the day na to. So, pagka-break ng high of the day, dito manggagaling yan sa kabila, dito galing yan sa kabila, kaya tuloy yung trade natin pataas, no? Tuloy yun, guys. Ngayon, dito naman tayo sa kabila. Ganito rin. Huwag niyo lang masyadong gawing komplikado, no? Huwag niyo masyadong gawing komplikado. Basta ito yung tandaan ninyo. At tulad nito, mayroong session breaks dito. Maliit lang. Na-break yung taas. So, pwede kang buy. Pero, pagdating dito sa high of the day, medyo alerto na tayo sa high of the day kasi magba-bounce back siya. Pag bounce back niya, na-break niya ulit tong opening of the day, ang bagsak dito sa low of the day. Kaya itong zone na to sa baba, yan yung pinaka-importanting zone natin. Yung opening saka low of the day. Ang target natin, high of the day. Ito, high of the day. Ito yung low of the day. Ito yung opening of the day. So, simple lang, no? Simple lang. Saan tayo mag-trade ng buy? Dito tayo sa low of the day. Low of the day. Lagi tayong sa low of the day sa demand kung magbabay tayo. Sa ano naman, sa bearish naman, kung magsisil tayo, lagi tayong nasa high of the day. Ito, katulad dito, high of the day. Ang target natin, low of the day. Yan, yung ano natin. Pero ang babasihan natin ay session breaks pa rin. Session breaks pa rin tayo. Tulad nito, ito rin, guys. Saan yung session breaks natin? Itong bearish candle na to. Saan unang na-break? Yung taas. So, nakapag-profit ng konti dyan. Bumalik yung market. Binasag yung opening of the day. Saan siya nagpunta? Sa low of the day. So, itong zone na to na high opening of the day tsaka low of the day, yan yung pinaka-importanting zone natin. Kuha nyo guys. Pagka malaki yung zone natin, ganito, malaki yung zone natin, kailangan ng price action. Kailangan ng price action, kailangan magkaroon ng MMS sa M5 or M15. Ganun yan. Tapos, ito naman, ganun din, tingnan nyo. Nag-entry tayo dito sa low of the day. Diretso, no? Diretso siya. Target nyo dyan, diretso na siya. Tapos, dito ang papuntahan niya ay high of the day. Ito yung high of the day. So, low of the day, papunta sa high of the day. So, binasag pa niya yung dito naman, no? Ito naman sa sa next session. Ito yung next session natin. Nanyo, kung gaano ka-profitable tong na to. Ito yung session breaks natin. Yan, ito yung candle na nasa session breaks. Saan una na break? Yung taas. So, nakapag-buy tayo dyan within the opening of the day. Ito yung opening of the day. So, saan papunta yung market? Papunta yung price doon sa high of the day. So, ito yun, high of the day. Ito yung high of the day. So, ito yung high of the day. So, opening of the day, nag-entry tayo up along
session breaks, buy tayo, tapos target natin high every day. Alerto tayo pagdating sa high every day, nag-bounce back siya pabalik, no? Bounce back siya pabalik. So dito nagkaroon pa ulit siya ng dito sa session breaks nagkaroon siyang isang pagtaas, konti lang. Tapos bumalik ulit, binasag na niya tong opening of the day. Saan siya nagpunta? Tingnan natin kung saan siya nagpunta, guys. Dito pa rin sa low of the day. Yan, low of the day. Kaya itong zone na to, sa opening of the day tsaka low of the day, yan yung pinaka-importante sa bias na buy. Bias na buy. Ngayon naman, dito naman sa high of the day tsaka opening of the day, ito naman yung sa bearish side. Papunta naman sa low of the day. So, dito na tayo sa kabilang session. Sa kabilang session na naman. Sa kabilang session tayo, guys. O, ito. Yan. So, ito yung session breaks natin. So, nabasag yung taas. Ito yung low of the day. So, low of the day, pagka low of the day, dalawang low of the day, kabila, left side, left and the current. So, entry na tayo. Malakas na zone na ito. Malakas na zone ito. Entry kaagad tayo. Put the SL below lang sa last dito sa low of the day. SL natin. So, entry kaagad tayo. Ang target natin ito. Yan yung target natin. Yan. Tapos, sumunod na target natin yung high of the day sa left side. Yan yung target natin. High of the day. So, tingnan nyo, nabasag pa niya yung high of the day. Pumunta siya ito kasi ito na yung current high of the day. Ito. So, dito sa left side, pag tumingin tayo, kung alin yung mga nabasag niya, tingnan natin kung alin yung nabasag niya. Ito, yung weekly. Weekly, yan yung weekly. Nabasag niya. Tapos, ito, papunta na siya sa monthly. So, ang price sa Lunes, punta tayo sa, yan, ang price sa Lunes. Pag nabasag niya to, guys, yung high of the day, ito, pag nabasag niya to, possible na papunta siya dito sa monthly, no? Monthly, papunta siya sa monthly and the previous high of the day. Yan yung babasagin niya. Pero pag tingnan natin sa hour 4, kung anong sitwasyon. Hour 4, yun. Yan ganyan yung mangyari. Yan, ganyan mangyari. Posible ring mag-bounce back siya dyan. Tingnan natin yung session breaks na mangyari. Ito. Di high every day na to. Ito yung monthly. Pasag na yung weekly. So, meron siyang kasunod na ito. High every day. Dalawang high every day. So, kaya nilagyan ko yan ng POI dyan. Kasi dalawang high every day. Napakabigat niyan. Kasi dalawang high every day ang babasagin niya. Kung sakali, no? High every day. Dalawang high of the day. Tapos natapat pa siya sa weekly. Ayan yung blue weekly yan. So tatlong areas ang babasagin niya. Kaya ito binarkiran ko na malakas na POI kasi dalawang high of the day, tatlong high of the day ito. High of the day din to. High of the day, tapos ito monthly, ito yung weekly, ito yung high of the day. So, yan ang malakas na zone. Kaya, possible na dyan magbabounce back yung price. Kaya, tabay tayo sa Lunes. No? Tabay tayo sa Lunes. Ngayon, base sa mga confluence natin, dagdag natin yung confluence. Ito yung tingnan nyo, guys, ha. Dagdag natin yung confluence para para meron tayong confidence sa sarili natin kung yan dyan ba tayo magtitrade. Katulad nito. Tulad yan, guys. Dito tayo sa previous. Previous muna tayo dito. Dito tayo. Itong zone na to. Yan. Alam na natin yung areas natin, di ba? Opening of the day, saka low of the day, dyan tayo magbabay. So, tingnan nga natin sa volume profile kung tama nga yung entry natin.
Punta tayo sa fixed range volume. Plot lang natin dito sa high of the day, papunta sa low of the day. Yan. Tingnan nyo. Tingnan nyo guys. Kaya kung gaano kabisa yung strategy natin. So, ibig sabihin, ito yung value area low natin. Ito, value area low yan. Val yan. Ibig sabihin, yung entry natin below value area low. Nakuha nyo guys? So, below value area low. Kaya matatag. Confident tayo na dito tayo mag-i-entry at hindi na mababasag kasi nasa value area low. After liquidity sa value area low, dito sa low, di tayo nag-entry. So, saan yung target natin? Tignan nyo yung target natin. Ang target natin ay ito. POC. POC yan. Tapos sumunod, tingnan natin kung ano, saan ang target natin. O tingnan nyo, ang target natin ay value area high. Kita nyo? Dalawa target, POC, tsaka value area high. So doon talaga siya pumunta sa value area high. At the same times, nandito siya sa weekly. Nandiyan siya sa weekly. So napaka mabisang strategy yung ginawa natin ngayon. Kaya meron na tayong confidence sa sarili natin na ganito, dito tayo mag-i-entry. So dito naman tayo sa kabila, no? Tapos na tong session na to, burahin natin tong ano natin, yung fixed volume. Dito tayo sa fixed volume ulit. Para makita nyo lang guys kung gaano kabisa yung strategy ginawa natin. Yan, dito tayo. High of the day, papunta sa low of the day. So, ang entry natin ay nasa value area low. Nakita nyo? Oh. So, paano ka maliligaw dyan? No? Kung sakaling alanganin ka dito mag-entry, alanganin ka dyan mag-entry, so antayin mo na lang dito. Dito ka mag-entry. No? Dito ka dyan ka mag-entry. Nasa, ano ka? Dito tayo, kasi ito, ano na yan eh. Dito tayo sa kabila na yan eh. Kasi ito yung entry, ito yung nangyayari nung Thursday. Ito yung nangyayari nung Thursday. So, dito tayo mag-entry. Ang confluence mo ay low of the day, tsaka value area low. So, napaka-ano niyan, napaka-bisa niyan. No, tingnan mo niyo, dire-diretso. Tingnan niyo. Ang entry natin ay nasa value area low, val, tsaka nasa ano tayo, sa low of the day, low of the day. Low of the day tayo. So, yan ang entry natin. So, ang ano natin, ang TP natin ay high of the day, itong high of the day ito, tsaka high of the day, tsaka POC, tsaka ano pa, high of the day ulit. High of the day ulit. High of the day. So, tingnan natin kung saan yung ano natin, saan yung ayun, ito yung POC natin, tsaka high of the day. So, sa Lunes, tingnan natin nga sa Lunes kung anong mangyari sa Lunes. Burahin muna natin to. Ayan. Sa Lunes, ito, plot natin yung fixed range volume natin. No? Fixed range volume. Fixed range volume, yan. Dito tayo. Bagamat wala pang session breaks, no? Pero plot na lang natin. So, yun. So, possible pala na baka mag-bounce back siya dyan. Kasi, nandito na rin yung, nandito rin yung, ito, ay sa bagay, basag na tong, POC, tsaka value area high. Basag na, basag na. Yung dalawa na yan, POC saka value area high, dalawa na yan.
basag na yan. So, nandito siya sa low of the day. Pag nabasag niya to, posibleng tutuloy siya. Pero palagay ko magre-retest siya dito, tapos biglang gano'n. O kung magba-bounce back siya, babalik siya dito, ganyan, magre-retest siya dito. So, titingnan na lang natin sa season break sa Monday kung anong mangyayari. So, yan lang guys at napaka masterin lang natin to. Kaya meron na tayong mahalagang confluence na di na tayo maliligaw. Dahil sa yung season breaks natin ay nagkaroon ng liquidity. Pag nagkaroon ng liquidity na nararatil na tayo kung saan na naman tayo pupwesto. So, ginawan ko ng paraan kasi dito, halimbawa ito, nag-trade tayo dito, buy, tinamaan yung high of the day. So, nagba-bounce back. Pagkatapos nito, di natin alam kung saan na tayo, So, ginawan ko ng paraan, naghahanap ako ng confluence kung saan nagba-bounce back, ito lang pala. Yung low of the day. Pagkadating ng low of the day, pwede na tayo mag-entry. Buy. So, nakuha na natin. Kaya, masterin lang natin yan. Pag-aralan yung mabuti. Plot nyo to. Yung Trader XO level. Kikita nyo yan. Trader XO level. Yan o. Trader XO level. Na. Yan yun. Ipa-plot nyo sa sa trading view nyo. Ngayon, pag ginamitan naman natin ng ICT naman guys, pag ginamitan natin ng ICT, so, nagkaroon siya ng break of structure. Tamang-tama guys, tamang-tama, tinanggal ko yung XO, balik natin yung XO. Tamang-tama pala guys, nasa OB pala tayo. Yan OB. May OB dyan yan. Ito OB. So, swak sa baldi, tamang-tama talaga. So, confluence din natin yung ICT natin. Tapos nagkaroon ng break of structure dito. Tama nyo, nagkaroon ng break of structure. Tapos break of structure yan. Meron din break of structure dito. May break of structure din dyan, dito. So, dito sa taas, tingnan natin. So, antay tayo ng break of structure pala dyan. Dito sa kabila naman, sa R4. Tingnan natin. Meron na kasi siyang MMS guys, sa R4. Yan meron na siyang MMS sa R4. Kaya, possible naman siyang baka bumalik ito o dito magtatap sa fair value gap. Kung mapipilyor siyang gumawa ng break of structure sa taas. Madali lang naman yan natin guys, kasi pag fail siya magkaroon ng break of structure, babalik siya. Babalik siya. So, dito, na natin. So, ito kasing, tanggalin natin ito lahat guys, para hindi kayo malito. Ito kasing POI na ginawa ko guys, ito kasi yan sa R4, sa Smart Money Concept, nagkaroon siya dito ng liquidity sweep. Ito. Nagkaroon siya ng liquidity sweep dito. Sweep ito. Tapos, so, ito na yung OB natin. Ito. Tapos, nagkaroon din ng sweep pa rin isa. So, kaya ito yung the shadow as considered as OB kasi yung shadow. Yan Ito. Yan. So, ito kasi yung OB natin, yung malaki. Yung candle na yan. So, kung natin yan, refine natin yan, ito yung magiging OB natin. So, yan. Kaya yan, dalawang high ang itong high na to. Ito yung high na to. High of the day ito. High of the day. High of the day din ito. High of the day din. So, yan yung mga possible na pupuntahan ng market. Kaya, napaka niyan guys. Niyan. Strong yan, yung lugar na yan. So, yun lang guys. At sana
makatulong sa atin ng malaki ito. Bagamat yung market ngayon ay may malaking kinalaman yung fundamental, yung giyera sa Israel, dito guys, kung gusto nyong update kayo sa kasi meron naman tayong yung session bricks pa lang natin guys, no, dito na sa settings natin, di ba? Kuha nyo na to, yan, no, sa settings natin yan, titingnan, ayan, no, dito yan, ito, yan, i-check nyo lang session bricks, ito, check nyo ito, session bricks, dynamic on chart, yan, check nyo yan, yan lang naman, yan yung mga i-check nyo. Tapos halimbawa ay magbasa kayo ng news, meron naman tayo dito, ano na natin to, i-hide natin tong indicator natin lahat, hide natin to. Haba-haba tong video na to pero napaka-importante nito. Halimbawa ito guys, tanggalin natin tong delete natin yan, pati itong volume. Tulad yan, i-click nyo lang to guys, yan, tulad yan, yan. Tapos makikita nyo na yung headline ng sa USD dyan, click nyo lang to, yan. Tapos kailangan mag-install kayo ng, halimbawa di nyo maintindihan yung English, nyo lang yung translate sa Google's, tapos click yung translate, o yan na, meron na kayong Tagalog, yan, may English kayo, may Tagalog din kayo, ayan, yan. Noong Martes, isang hindi kilalang crypto analyst mula sa isang sikat na channel, ayan, di ba? O meron kayong English, meron din kayong Tagalog, yun lang. Sa Google Translate yan, i-install nyo sa cellphone nyo. Para kayo, meron kayong English, meron kayong Pilipino. Hindi nyo maintindihan yung English. So, yan lang guys. At sana next dito pala hindi nagkaroon ng dito. Na-failure yung TGIF dito. TGIF. Hindi gumana na nagkaroon ng candle na week. Yung week candle natin hindi gumagana. Yung weekly, para natin, hindi naman lahat ng ay gagana. Ayan, hindi siya nagkaroon ng week. Nauna yung week dati, nauna yung week 20 pips lang ata yun. Tingnan natin kung nagkaroon ng week o wala. Hindi siya nagkaroon ng week dito kasi nagkaroon ng week konti dito, tapos bumalik ulit. So, hindi gumana ngayong TGIF. Hindi gumana. Yung Toggle of Friday, hindi siya gumana. Kasabay din dito, hindi rin to gumana. Pati ito. So, mayroong mga pagkakataon na hindi talaga gumagana din. Lahat naman ng strategy ay hindi perfecto. So, ganun lang guys. Happy weekend and good day sa inyong lahat.